is Minda Adina at mindaadina.com, and welcome to this video. Happy New Year! Today is the first day of 2017, and I wish you again the healthiest year you will ever have. And today, andito ako sa Pinakatuktok. These are the newest buildings of the Hong Kong University of Science and Technology. Ito ang pinakamataas na parte ng Hong Kong UST, which is 7 years ago nung napadpad ako dito sa lugar na ito, nang nakahanap ako ng amo dito sa parte ng Hong Kong. This was just a pure jungle place, as in a mountainous place. Pero ang ginawa nila, pinatad nila, tapos pinatayuan ng building. So you can see sa baba naman niya ay dagat na doon, dagat sa baba. So ayan, medyo makulimlim ngayon, kaya medyo madilim-dilim. So today I just want to share with you a story. 2 days ago, no, today is Sunday, that was, yes, tama, nung Biyernes. Sige, lakad-lakad tayo ha. Nung Biyernes, tumawag yung isang kaibigan natin na nagtatanong kung paano yung process ng pagpapabless ng patay dito sa Hong Kong. So sabi ko, ano ba ang gusto mong malaman? Yung process or naghahanap ka ng pare? May kakilala ka bang pare? Siyempre, sabi niya, kaya nga nagtatanong ako kasi wala akong kakilalang pare. Sabi niya, sabi ko pa, kung gusto mo, ihahanapan kita. So pumayag naman, kaya tayo, may kakilala naman tayong pare, kaya nagbigay tayo ng number sa kanya. At doon ko lang naalala na tanungin kung anong ikinamatay ng ating fellow Filipina. Dito, kaibigan daw niya, domestic helper din. And sabi niya, namatay siya dahil sa cancer. And nagulat ako. At nalungkot ako. And then tinanong ko kung bakit at anong stage na ba. Sabi niya stage 2. Stage 2 pa lang. It should be curable. And may mga kaibigan tayo na nag-survive sa breast cancer, at tayo rin nag-survive at 2013 nung naoperahan ako. Yung kaso ko naman is hindi masabi ng doktor nung ako, basta sabi nila is very advanced na yung stage ko. Hindi ko alam kung ano, pero sa awa ng Diyos, tayo naman ay naka-recover na ngayon, at nagpapasalamat ako sa Panginoon, our great healer. So nalaman ko na ito ay matagal nang hindi niya iniinda, pero nakakaramdam siya ng sakit sa buto, pero hindi siya nagpapa-check up. Kumbaga, wala siyang pinagsasabihan. O pinagsasabihan niya yung mga kaibigan niya, hindi niya sinasabi sa amo niya, hindi pinapagamot. So gusto kong i-share ang kwento na ito dahil there are survivors. I survived, and gusto ko rin, in case lang na may tayo rin na makakaramdam ng mga ganoon, kahit anong sakit, kailangan natin alagaan ang mga sarili natin. Kasi regalo ng Diyos sa atin ang buhay. Kailangan natin alagaan din ang ating buhay. So pag may mga ganyan na nararamdaman tayo, kailangan natin humingi ng oras para magpagamot. And there are cases, pag namamalengke tayo, marami tayong nakakausap na mga Pilipina na
nagrereklamo dahil hindi man lang, kahit man lang yung pagbaba, bumili ng pagkain, or bumaba, mag-remit ng pag-emergency sa mga pamilya sa Pilipinas, hindi man lang pinapayagan ng amo, and much more, pag sila ay may nararamdaman. May mga kaibigan na tayo na nagsugat-sugat ang kanyang kamay, lalo na pag mga ganito na malamig ang panahon, yung paghawak ng tubig, halos ice na yung lumalabas na tubig, ay hindi pinagagloves ng mga amo, tapos mamaya hahawak ka ng mainit or ano, doon nagsusugat-sugat ang mga kamay. There are so many cases like this na walang pakialam ang amo, hindi man lang pinagagloves, bahala sila. Siyempre, madumi yung kamay o ano, ayaw nilang paggamitin ng gloves at ayaw din paggamot. Pag may mga cases tayo na ganito mga amo, magsumbong na tayo kasi naandyan naman ang Philippine Consulate natin. May mga nababalitaan na tayo ngayon na mismo ang mga opisyalis sa consulate ang pumupunta sa mga bahay ng mga amo na kung saan may minamaltratong mga Pilipina. Pag nalalaman na ganoon. So wag tayong matakot. Isa pang takot kasi natin, mawawalan tayo ng trabaho o matiterminate tayo. Pero kapalit yun ng buhay mo eh. Pag nakaramdam ka ng hindi maganda sa katawan mo, kailangan gamutin. Huwag mong pabayaan. Trabaho ka ng trabaho. Mabuti nga yung parang nagpapagamit na lang kasi tayo minsan. Parang mabuti pa yung martilyo pag hindi na kailangan, nilalagay na lang sa box at dudukutin mo ulit pag kailangan mo. Pero tayo mas grabe pa sa martilyo ang sitwasyon natin dahil ang mga ibang kapwa nating Pilipina dito ay kahit oras na ng tulog, gigisingin pa rin. Ganon kahirap dito. At yung pagpapacheck up na yan, minsan halos luluhod ka na sa amo para payagan kang magpa-check up. Sasabihin nila, sinong magsusundo kay Moy Moy? Sinong magluluto ng pagkain namin? Pwede naman silang hindi naman sila mamatay na isang araw lang na makapag-leave ka para magpa-doktor, magpahinga. They will not die, and kailangan maipaalam mo sa mga opisyalis pag ganito ang sitwasyon mo. So, isinishare ko ito dahil sobra talaga ang mga ibang amo. Pag makatagpo tayo ng mga among ganito, maghanap na kayo ng amo yung iba bago nyo i-terminate. Para naman yung kalusugan natin, hindi mapapahamak. Hindi yung hahantong ka na uuwi ka na lang sa Pilipinas, bangkay ka na. Buhay natin yun. May umaasa sa atin ang mga mahal natin sa buhay. Ako ay single lang, pero kung kayo na may mga anak sa Pilipinas, kawawa naman yung mga anak nyo. Kailangan alagaan natin ang mga sarili natin na binigay ito ng Diyos sa atin, at kailangan din bigyan natin ng parangal ang Diyos, bigyan natin siya ng glory. We should have a thankful heart by means of taking care of what He has given to us. So, ito lang ang maisishare ko po sa inyo sa mga sandaling ito. Have a fruitful 2017 as ang kinin po natin na prosperous ang 2017 natin na ito, dahil ang promise ni Lord sa Jeremiah 29:11 ay He will make us prosperous. He has a plan to prosper us and not to distract us. So, hanggang sa susunod na video po, be healthy and take care of yourself. It's our life
our our own life, our health is our wealth. Ito po si Minda Adi na nagsasabing, there's no dream that is impossible. If you want your dreams to come true, then start it now. God bless you.